Dear Mamiyo, tawagin mo na lamang akong Pele. Isinilang at lumaki ako sa baryo Pulonisara, Maragondon, Cavite. Bata pa lamang ako ay mulat na ako sa aming kahirapan. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Magsasaka ang aming ama at naglalako naman ng isda, gulay, at kung ano-ano pa ang aming ina. Pangatlo ako sa 6 na magkakapatid at bilang panganay na babae, nakaatang sa akin ang gawaing pambahay at madalas ako ang utusan ng aming ina. Pabili po. Pabili po. Ano yan? Anong bibilhin mo? Kakang Emong, pautang daw pong bigas. Sabi mo, pabili. Bakit ngayon pautang? Pasensya na po. Wala po akong dalang pera. Kaya, pautang po. Iha, ay bata ka. Sabi mo sa nanay mo, magbayad muna ng utang. Ang haba na ng listahan nyo rito. Kakang Emong, wala nga pong pagkain ng mga kapatid ko eh. Kaya po, nangungutang po ako. Ayoko pong magutom mga kapatid ko eh. Wala rin po doon. Malis po kasi ang nanay at ang ama ko. Ay, hindi ko kasalanan kung nagugutom yung mga kapatid mo ha. Ang akin lang, magbayad muna kayo ng utang. Grabe naman po kayo. Nakikiusap nga po ako kasi kawawa naman po yung mga kapatid ko. Oy, bata! Umuwi ka na. Ang kulit mo ha? Wala ka pa utang ngayon. Hanggang di kayo nagbabayad, hindi kayo makakautang dito. Mamiyo, laging ganun ang senaryo kapag nangungutang ako sa tindahan ni Kakang Emong. Minsan, mabait din naman ang kaka. Iyon ay kung nabayaran na ng aking ina ang aming pagkakautang. Pele? Tapos na ba ang klase mo? Opo, inay. Pero, may mga assignments po kasi ako. Ay siya, sige. Bisa mong gumawa ng iyong takdang aralin ha. Kasi, nagluto ako ng banana Q. Tinda mo muna ha. Inay, grade 1 pa lang ako. Magtitinda na ako ng banana Q. Ay, ganun talaga anak. Wala namang masama. Ititinda mo lamang. O sige na, lakad na. Maglako ka na. Mamiyo, na mga panahong iyon, nagsimula akong magtanong
kung bakit kami mahirap. Bakit kami isang kahig, isang tuka. Pero kasabay noon, nagsimula rin akong mangarap. Sinabi ko sa sarili ko na magtatapos ako ng kolehiyo at hahanguin ko ang aking pamilya sa kahirapan. Mamiyo, nagtapos ako ng elementarya sa Pulo ni Sara Elementary School at ng sekundarya sa Pulo ni Sara Barangay High School. Pagkatapos ko ng sekundarya, nagtungo ako sa Maynila sa aking kuya Romeo, ang panganay sa aming magkakapatid, dahil nangako siya nagpapag-arali niya ako sa Maynila. Marami man ang mahadlang noon, pero patuloy at ipinagpatuloy ng aming pamilya ang aking pangarap. Ay, kay ganda pala ng Maynila. Aba, kay liwanag ng ilaw. Pero bakit kaya yung babaeng yun? Kanina pa siya nakatayo. Hindi naman gumagalaw. Di kaya siya nangangalay. Kawawa naman. Peli, bilisan mo. Hahabol pa tayo ng enrollment. Kuya, naawa ko dun sa babae, oh. Bakit ayaw niyang maupo? Alin mong babae? Ayun, yung nakadamit ng pula. Peli, ano ka ba? Parang kang taga-bundok. Manikin yun. Ala, ay siya. Manikin pala yun. Kala ko na matanda siya. Ay, manikin. Ang ganda-ganda ng manikin. Pag maraming akong pera, magiging katulad ako ng manikin na yan. Mamiyo, kay sarap talagang mangarap ng isang batang katulad ko. Nakapag-enroll ako at kumuha ng kursong Bachelor of Elementary Education. Mamiyo, akala ko tuloy-tuloy na ang aking pag-aaral. Pero hindi pa ako nakakatapos ng 1 taon sa kolehiyo. Nag-asawa na ang aking kuya. Napilitan akong magpaiwan sa boarding house na aming inuupahan, hindi upang doon ay manirahan, kundi upang mamasukan, nakasambahay, upang maituloy ko ang aking pag-aaral. Sa kabutihang palad, natanggap ako bilang clerk sa aming universidad. Kaya nalibre na ang aking tuition fee at may konti na akong allowance. Mamiyo, pinagsabay ko noon ang aking pag-aaral, pagtatrabaho, at pagiging kasambahay. Ang hirap pala ng isang working student, Mamiyo. Pagod,
luha, mga gabing walang tulog, pagkalam ng sikmura, ang aking naranasan. Pero ito rin ang ginamit kong instrumento upang makatapos ako ng aking pag-aaral. Nahihirapan na ako. Kailangan ko pa kasing maglaba, magkasambahay kasi para libre naman yung tinitiran ko. Libre nga ang tuition fee ko. Kung wala akong titiran, hindi rin ako makakapag-aral. Pero Lord, nahihirapan na po ako. Gusto ko na pong sumuko. Pero sabi ko po kasi sa aking ama saka sa aking ina, lalaban po kami sa hamon ng buhay. Itataguyod ko po ang aming pamilya. Basta Lord, samahan mo po ako ha. Bantayan niyo po ako. Salamat po Lord. Mamiyo, taong 1985, nagtapos ako sa aking pag-aaral at naging ganap na isang guro. Madali akong natanggap na magturo sa isang pribadong paaralan dito sa Maynila. Makalipas ang ilang taon, ako'y naanyayahan na maging guest speaker sa aming paaralan. Sa paaralang aking pinagtapusan sa baryo Pulo ni Sara. Mga minamahal na magsisipagtapos, nais kong ipakilala sa inyo ang isa sa ipinagmamalaki ng paaralang ito. Isang mabuti at mapagmahal na anak, isang huwarang batang nangarap, nagsikap, kaya't ang kanyang pangarap ay kanya ring natupad. Mga magulang, mga mag-aaral, mga kapwa guro, ang ating panauhing pandangal, Binibining Ofelia Bello Mojica. Mamiyo, kitang-kita ko ang galak ng aking mga magulang, lalo na ang aking ama. Tumatayo siya sa tuwing ako ay papalakpakan ng mga mag-aaral, ng mga nangagsipagtapos. Pakiramdam ko ba nais ipagsigawan ng aking ama na ako ang kanyang anak, na ako ang kanyang minamahal na anak. Mamiyo, sana mabasa mo ang kwentong ito. Sana maibahagi mo sa iyong mga manonood o sa iyong mga tagapakinig na nagmula man ako sa hirap, pinagpatuloy ko ang aking pangarap. Pele, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Napakagandang pakinggan
Napakasarap liniin ng isang batang katulad mo na nanggaling sa hirap, ngayon ay isang ganap ng guro. At alam ko, batay sa kwento mo, ikaw ay magiging mas matagumpay pa, mas malayo pa ang iyong mararating o maaring malayo na ang iyong narating. Totoong mahirap kapag ikaw ay nanggaling sa isang aba, sa isang mahirap na pamilya. Subalit ang kahirapang ito ay hindi dapat maging hadlang upang matupad natin ang ating mga pangarap.